Lou Dort sa Atlanta Hawks, Saka Risose sa Dallas Mavericks, Matisse Thybulle at Arthur Caloma, pinapirma na ng Lakers. Tara, pag-usapan natin yan mga par. Pero bago ang lahat, pwede bang i-follow nyo muna ako sa FB page ko at sa YouTube channel ko. Salamat mga par. Eto na nga, i-breakdown natin ang trade and trade kung saan napunta si Lou Dort sa Atlanta Hawks at si Sa sa Dallas Mavericks. Nakuha nga ng Atlanta Hawks si Lou Dort mula sa Oklahoma City Thunder. Kasama niya pa nga si Ryan Nembhard na galing naman sa Dallas Mavericks. Ang nakuha naman ng OKC Thunder ay tatlong future second round draft picks. Sa Dallas Mavericks naman, nakuha nila ang batang-bata pa na forward at dating number 1 overall pick ng 2024 NBA draft na si Saka Risose. Isa sa mga pangunahing dahilan bakit nagawa ng Thunder ang trade na ito ay ang salary cap flexibility para mabawasan ng mga payroll at makaiwas sa mga bigat na tax penalty. At bukod dyan, nakakuha sila ng draft asset. Tatlong second round draft picks ba naman na nakuha nila mula sa trade na to. Grabe talaga mag-isip ng GM ng OKC na si Sam Presti. Mukhang may kinukuking na naman to para sa mga future trade o player development niya. At isa pa sa mga importante, nakagawa rin ng Thunder na malaking trade exception na maaari nang gamitin sa mga susunod na transaction ngayong taon. Para naman sa Atlanta, ito yung must-win situation kasi sinugal nila yung batang si Saka Risose para dito kay Lou Dort. Si Lou Dort, isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa NBA ngayon. Ito ang magagawa niya para sa Atlanta. Magdadala siya ng elite defense, player experience at leadership sa batang roster ng Atlanta. Makakatulong siyang bantayan ng mga pinakamagaling na scorer na kalaban habang nagbibigay ng toughness sa koponan. Si Lou Dort kaya ang missing piece ng Atlanta Hawks para maarating ulit sa conference finals at maarating sa inaasahan nilang NBA Finals. At para naman sa Dallas Mavericks, sobrang kodo sa management ng Dallas ngayon. Grabe, low risk high reward sila dito sa batang nakuha nila si Saka Risose, ang dating number 1 overall pick ng 2024 NBA draft. Nakakuha ang Dallas Mavericks ng high upside talent kay Sakari. Sana lang talaga mag-complement sila ng laro ni Cooper Flag at ni Kyrie Irving. Matutulungan talaga ng Dallas to si Saka Risose kasi mabibigyan ng opportunity at maraming playing time to. Sana nga lang, mag-blossom na talaga ang laro nito at mapakita niya ang pinaka-talent niya. Si Saka Risose isa sa mga magiging mahusay na 3 and Perto sa Sakari basta mapacilitate lang na maayos ang kanyang laro. Sa madaling salita, win-win trade ito para sa tatlong kupunan dahil bawat isa ay may natugon ng pangangailangan. Depensa para sa Hawks, salary flexibility para sa Thunder at long-term upside para sa Mavericks. At eto nga, Matisse Thybulle, pumirma na sa Lakers. Ayon sa mga ulat, pumirma si Thybulle ng isang taong kontrata na nagkakahalaga na humigit kumulang $3.3 million sa Lakers. Si Matisse Thybulle ay former first round pick noong 2019 ng Philadelphia 76ers. Si Thybulle din ay naging NCAA Steal Leader noong 2019 at 2 times Pac-12 Defensive Player of the Year noong 2018 at 2019. Kabilang rin siya sa Pac-12 All Defensive Team. Ang defensive game nga niya ay nadal na rin sa NBA kalaunan. Kilala si Thybulle bilang isa sa pinakamahusay na wing defender sa NBA at 2 beses nang napabilang sa NBA All Defensive Second Team. Naaasahan siya magbibigay ng defense sa perimeter para suporta ng pangunahing mga bituin ng kupunan. Pero, posibleng magkaroon pa ng roster changes dahil sa pagdagdag kay Thybulle, lumagpas ang Lakers sa regular na 15-man roster limit. Kaya inaasahan, maaari pa magkaroon ng trade o iba pang roster moves bago magsimula ang season. Ayun nga sa mga eksperto, sa itong magandang signing kung saan inaasahan talaga si Matisse Thybulle na maging mahalagang defensibong manlalaro sa kanilang rotation. Isa pa nga magandang signing ng Lakers, pumirma si Arthur Caloma ng 2-way contract. Inawaran siya ng Lakers sa kontrata matapos ang kanyang mahusay na ipinaitan laro sa 2026 NBA Summer League. Malaki ang naging ambag niya sa Summer League. Nag-average si Caloma ng halos 19 points per game, with 61% field goal shooting at 50% sa 3-point shooting naman. Dahilan upang makuha niya ang atensyon ng kupunan. May isang game pa nga ito nagpakita ng kanyang scoring ability at overall game performance. Caloma ay score ng 34 points at sinamahan pa ng 5 rebounds. Meron siyang 11 of 16 from the field at 6 of 10 from the 3-point range. At dahil nga sa signing ulit ni Caloma, may roster move na naman na ginawa ang Lakers. Upang mabigyan ng peso si Caloma sa 2-way roster, inuwi ng Lakers si Peter Soder, isang batang ganda na sa 2-way contract din. At salamat sa kanyang mahusay na performance sa Summer League, si Arthur Caloma ay mabibigyan ng pagkakataon makapaglaro para sa Lakers sa NBA habang maaari rin siya maglaro sa kanilang G League affiliate kung kinakailangan.
Follow at subs na kayo mga par para updated kayo sa mga lead ko ng pagbabalita. Kasi alam mo, napanood nyo na to sa mga ibang sports page eh. Prat.